Sumisigaw ang anak na si Liu Ruyan sa livestream na ako ay isang napakasamang ama, 8,000 ang nanonood, puno ng komento na naawa sa ate, sobrang-sobra ang tatay na ito. Hanggang sa buksan ko ang pinto ng kwarto niya, yan, tinatanong ka ng nanay mo. Bukas ba ang blind date o hindi? Bigla siyang nagbago ng mukha, hindi. Ang lalaki ay hindi pa gwapo kaysa kay tatay, nabaliw ang livestream, teka. Ito ba yung ate na umiiyak kanina? Kuya, pwede bang lumabas ka saglit para makita namin kung gaano kagwapo? Sumabog ang livestream ni Liu Ruyan ngayon, 8,300 ang nanonood, dumadaloy ang mga komento na parang talon. Ang tatay ko ay si Gushuai, iyon ang pangalan. Pupunta ka ba o hindi? Sumabog agad ang komento, 11:00 pa nagtatanong. Ate, huwag kang umiyak, sobrang nakakasakal ang tatay na ito, sobrang kontrolado. Gaano ka nakatanda, pinipilit ka pa sa blind date, naawa ako sa ate plus isa. Bakit ganito ang tatay? Pagod na sa trabaho ang anak, pinipilit pa mag-asawa. Namumula ang mata ni Liu Ruyan, ang boses ay may 3 bahaging reklamo, 3 bahaging matigas ang ulo. 4 na bahaging gusto sabihin pero hindi, sabi ko hindi ako pupunta, tinanong niya kung bakit. Sabi ko ang lalaki ay hindi pa gwapo kaysa kay tatay, sabi niya, tumigil siya saglit. Kumuha ng tissue, humina ang komento, sabi niya. Hindi ba obvious? Akala mo ba ordinaryong lalaki ang tatay mo? Ibaba mo ang standard mo. Ano yon? Ang tatay, parang walang hiya. Nakakaiyak, anong klaseng narcissist ito? Ate, huwag kang umiyak. Napakababa ng emotional intelligence ng tatay mo. Teka, nasaan ang focus? Natuloy ba ang blind date o hindi? Pinunasan ni Liu Ruyan ang mata, saka nagdagdag ng isa pang saksak. Tinanong ko siya, hanggang saan dapat ibaba ang standard? Sabi niya, kahit kalahati ng gwapo ng tatay mo, sabi ko napakahirap niyan sa mundong ito. Wala pang ilang tao ang may kalahati ng gwapo mo, sabi niya. E di manatili kang single, nabaliw na ang livestream, haha. Nakakaiyak ako, anong klaseng tatay-anak na comedy ito? Hindi. Ate, hindi ka ba umiiyak? Bakit ako tumatawa? Kaya ito ba ay pilitan sa pag-aasawa o pagmamayabang? Nakakalason ang tatay na ito. Ate, ang tatay mo ba ay nasa pyramiding? Ang galing magpaganda ng sarili, 8,000 ang nanonood. Nakikinig sa reklamo mo, narcissist ang tatay mo, hahaha. Tiningnan ni Liu Ruyan ang komento, napansin na parang nagbago ang direksyon, agad na bumawi. Hindi, huwag kayong tumawa, napakasama talaga nito. Hindi niyo alam, ang tatay ko simula bata ay walang disiplina, noong 3 taong gulang ako natutong maglakad at nahulog. Hindi niya ako inalalayan, pumalakpak sa tabi at sinabing, isa pa. Noong 7 taong gulang ako, binuli ng kaklase, umuwi akong umiiyak, sabi niya. Hindi maganda ang iyak mo, ulitin mo. Noong araw ng college entrance exam ko, nanginginig ang kamay ko sa nerbiyos, sabi niya huwag kang kabahan, hindi rin naman masama kung hindi ka pumasa. Kasi kamukha mo ako, pwede kang maging taga-support sa akin sa hinaharap. Ang tatay na ito. Medyo gusto ko siya, paano nangyari? Nagiging kakaiba ang kwento. Hindi ate, pumunta ka ba talaga para magreklamo? O para ipakita ang tatay mo? Medyo gusto ko makilala si kuya. So, gaano ba talaga kagwapo si kuya? Maghintay ng litrato. Ibinaba ni Liu Ruyan ang tissue. Seryosong sabi niya, hindi ako nagpapakita, totoong nasasaktan ako. Isipin niyo, 26 na ako ngayon, nagkaroon ng 3 boyfriend. Bawat isa ay sinira ng tatay ko. Nakinig ang komento, una. Si Cheng Suyuan, kumikita ng 50,000 bawat buwan, sabi ng tatay ko, masyadong mataas ang hairline. Makakaapekto sa susunod na henerasyon. Pangalawa, startup company. Si, nagmamaneho ng Porsche, sabi ng tatay ko. Ang tao ay laging nakapikit kapag nagsasalita, parang Weisel. Pangatlo, university professor, mahinahon at magalang, sabi ng tatay ko. Tumigil siya saglit, sinabi kong ano. Sabi niya, ang mga ngipin niya ay masyadong pantay, hindi mukhang mabuting tao, masyadong pantay ang ngipin. Haha, anong klaseng dahilan yan? Nagbibiro ba si Tio? Ang tatay na ito ay maaasahan, may dahilan, siya ay tapat. Ate, huwag ka nang magsalita, sa tingin ko nagfa-flex ka, ang linya ng buhok ng programmer. Ang tangkad ay mahirap, araw ng guro, iyong siye. Nakakaiyak ako sa tawa, tusong hayop, hahaha. Nagalit si Liu Ruyan, hindi, huwag kayong tumawa. Seryoso akong nagsasabi sa inyo, ang tatay ko, mukhang okay naman. Pero sobrang baliw talaga, ilang araw ang nakalipas, nag-post ako sa Moments na. Gusto ko kumain ng cherries, bumili siya ng 3 kilo, tapos tumayo sa tabi ng kama ko. Kumain ng isa-isa, may sound effect pa, crunch. Matamis, talagang matamis, yan, tingnan mo. Ang ganda ng kulay, crunch, tulong. Anong klaseng demonyo to, hahaha, tawa ako hanggang sa tumawag ang kapitbahay ng pulis.
Ate, sobrang entertaining ng tatay mo, ang tatay vibe ay lumalabas sa screen. Gusto ko itanong, kailangan ba ni Tio ng anak na lalaki? Ibenta ba ang tatay na ito? Magbibigay ako ng 5 piso. Narinig ko ito, hindi na ako makatiis, ganito ang nangyari. Ngayong gabi, nanonood ako ng laro sa sala. Ang nanay ni Liuruyan ay sumayaw ng square dance, ako mag-isa may kalahating pakwan. Walang pakialam, masaya ang buhay, pero biglang nag-vibrate ang phone ko, sumabog ang grupo ng mga kaibigan ko, si Lauli. Laugo, manood ka ng live, si Lauwang, anak mo ang nagmumura sa'yo sa live. 80,000 tao online, malaking daloy, hahaha. Masyadong pantay ang ngipin, hahaha, si Zhangje. Laugo, sumikat ka, sinundan ko ang link, nakita ko ang mahal kong anak sa harap ng kamera. Umiiyak at nagrereklamo, mga kasalanan ko bilang tatay, ang komento ay umabot na sa 100,000. Tio, talaga bang Gushuay ang pangalan mo? Sobrang mayabang ng pangalan, hahaha. Ate, huwag kang umiyak, pumunta ka sa aming live, tutulungan ka naming mangmura sa kanya. Ate Zishi, sobrang hindi maaasahan ng tatay na ito, hindi tama. Pero pakiramdam ko, hindi tugma ang tono ni ate, parang pinipigilan niya ang tawa. Sa tingin ko rin wala siyang luha sa mata. Inilapag ko ang pakwan, pinunasan ang kamay, binuksan ang pinto ng kwarto niya. Yan, nagulat siya, muntik nang lumipad ang phone. Nagmamadaling takpan ng kamera, tinatanong ka ng nanay mo, bukas ang blind date. Pupunta ka ba o hindi? Biglang nagbago ang mukha niya, may pagtaas ng kilay. Hindi, ang lalaki ay hindi kasing gwapo ng tatay, 1 segundo tahimik ang Lev. Tapos, teka, iyon ba ang ate na umiiyak na inaapi? Hindi ba ako nagkakamali? Kaya gaano kagwapo ang tatay na ito? Pwede bang magpakita si Tio ng mukha, para makita namin kung gaano siya kagwapo? Nagulat ako kaya kanina ay acting lang. Nakakaiyak sa tawa, nahuli ng sariling tatay sa harap ng lahat, ate, patay ka. Nasira ang persona mo, tumingin si Liuruyan sa komento. Kitang-kita ang pagbabago ng kulay ng mukha, tatay, biglang lumitaw ang kalahating mukha sa kamera. At saka, ang lock ng kwarto mo, ako ang nagpalit 3 taon na ang nakalipas. Madaling buksan, hindi mo alam, aba. Ang boses na ito, isang gwapong lalaki, ate. Ipausad mo pa ng 2 hakbang ang tatay mo, hindi ko nakita ng maayos. Naiinip na ako, ilipat ng kaunti ang kamera, ang boses ni Tio ay napakaamo. Hindi katulad ng paglalarawan ni ate, ang boses na ito, kaya kong pakinggan buong araw. Nagmamadaling itinago ni Liuruyan ang kamera, pero nanginginig ang kamay, sa halip ay itinutok. Sa kisame tatay, lumabas ka. Nasa live stream ako, sige, lalabas ako. Umurong ako ng 1 hakbang, tapos may naalala, tama. Sabi ng nanay mo, ang lalaki bukas ay ipinakilala ng iyong tiyahin, kung hindi ka pupunta. Hindi siya makapag-explain, dentista yon, malaki ang kinikita kada buwan. Medyo hindi pantay lang ang ngipin, hindi pantay, gaano hindi pantay. Hindi ko pa siya nakikita, sabi ng nanay mo sa litrato ayos naman, pero kapag ngumiti medyo. Parang si Jay Chou. Nagulat si Liuruyan, ayos naman, gwapo naman si Jay Chou. Pero sabi ng tiyahin mo, mas maganda raw sa personal kaysa sa litrato. Bahala ka na, ikaw na mismo manood bukas, kaway-kaway ako. Tatalikod na para umalis, hindi ang twist. So, ayaw ba ang ngipin o hindi pantay? Tito, ikaw ba ay tagapagdala ng mensahe o taga-imbestiga? Parang, naskam ako ni ate, hindi ba sinabi mo? Tatay mo ayaw sa sobrang pantay ng ngipin. Ang karakter na ito ay inconsistent, sis. Napagtanto rin ni Liuruyan, agad na nag-adjust, tatay. Huwag kang magsalita ng kung ano, yung huling professor ko sa kolehiyo, pantay naman ang ngipin. Hindi ba sinabi mo sobrang pantay ng ngipin, parang hindi mabait? Tumingin ako sa kanya. Yun ay iba, saan magkaiba? Yung ngipin ng taong iyon ay porcelain, paano mo nalaman? Tito, dentista ka ba? Wow, ang tatay na ito ay may alam, winawagayway ko ang kamay, at saka. Noong nililigawan kanya, yung mga bulaklak na binigay ay peke rin ang bulaklak. Tito, nagsagawa ka ng lihim na investigasyon sa kanya. Ang tatay na ito ay medyo nakakatakot. Hindi, ito ay proteksyon ng anak, kung ganyan ang tatay ko. Hindi ako single ngayon, ate, ang tatay mo ay sobrang linaw. Nakatawa, ganito pala ang tatay, hindi mukhang mabait, nagkomplikado ang ekspresyon ni Liuruyan. Paano mo nalaman na peke ang bulaklak? Yung bouquet ng rosas na natanggap mo, 3 araw na hindi nalanta. Akala mo hindi ko nakikita, napailing ako, naghanap pa ako sa internet. Everlasting flowers, 100 bawat bouquet, panloloko sa mga dalaga. Ang taong ito ay kuripot at paimportante, pwede ba yan? Nagwild ang mga komento. Ang galing ng tito, hindi naman mahal ang everlasting flowers. Mahal nga, pero ang pagbigay ng everlasting flowers sa nililigawan ay medyo ano. Anong ibig sabihin? Paliwanag po, ang everlasting flowers ay sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Pero sa unang beses, hindi talaga tama, karaniwan ay fresh flowers.
Tito, anong trabaho mo talaga? Alam mo lahat. Wala nang masabi si Liruyan, lumipat na lang ng usapan, yung una. Yung may mataas na hairline, bakit mo ayaw sa hairline niya? Yung isa talaga hindi pwede. Pumunta ako, umupo sa tabi ng kanyang kama, ngayon tuluyan ng nasa shot. Yung tao ay programmer, araw-araw nagpupuyat, 26 anyos. Hairline ng 46 anyos, dami ng buhok ay mas kaunti pa sa pang-fan ng nanay mo sa square dancing. Pwede ba yan? 2 taon palang kalbo na, araw-araw kang titig sa Mediterranean. Gusto mo ba? Mediterranean, hahaha. Buhok na mas kaunti pa sa balahibo ng pamaypay, ang galing ng simile, Tito alam mo kung paano mang-asar. Ate, huwag ka nang lumaban, lahat ng sinabi ng tatay mo ay tama. Ano ba nagawa ng programmer? Yung may mataas na hairline, tahimik akong lumabas sa live. Nagalit si Liruyan, hindi naman dahil dito mapapaalis ang tao. Hindi dahil dito, umiling ako, dahil 2:00 ng madaling araw. Nagpadala sa'yo ng work message, nagtanong kung paano ayusin si Bob, tingnan mo yung screenshot na pinadala niya. Yung code niya parang tae, walang patutunguhan ang ganitong tao, hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang Bob. Gusto pa maging manugang ko, wow, ang tito ay marunong sa programming. Para kang nagsusulat ng tae, haha, iyon ang dahilan. Bigyan kita ng 10, so tito, ano ba talaga ang background mo? Marunong sa ngipin, marunong sa programming, at marunong pa sa hairline, all-around player. Si Liruyan ay nagmulat ng bibig, pagkatapos ay isinara ito, at ang mga komento ay nagsimulang umusbong. So yung C ng Porsche, tito, ikwento mo naman yung tungkol sa mata na yon. Yung tungkol sa whistle, hinihintay namin si tito na magtira, sumilip ako sa mga komento. Tumawa sila, gusto pa nilang marinig yung tungkol sa nagmamaneho ng Porsche, tinakpan ni Liruyan ang mukha. Tay, umalis ka na, please. Sige, alis na ako, tumayo ako. Nakarating sa pintuan, tumigil, siya pala yung nagmamaneho ng Porsche. Yung sasakyan niya ay second hand, nakaloan, ang down payment ay galing pa sa mga magulang niya. Noong ligawan ka niya, doon sa western restaurant na inaya ka, yung 2,000 per head. Group ba yung coupon, alam mo pa yon, tito, ikaw ba ay isang secret agent? Wow, hindi pwedeng awayin ang tatay na ito, kaya peking mayaman lang pala. Ate, tingin mo pa ba ay hindi makatuwiran ang tatay mo? Nakakatawa, lahat tama. Hindi na napigilan ni Liruyan, tay, paano mo alam lahat? Siyempre, ilang taon na ang tatay mo sa lipunan, hindi ko ba makikita ang ganitong bagay? Nagtuwid ako ng katawan, noong unang sunduin kanya, nakapark ang kotse sa baba. Sa putik sa gulong, alam ko na malayo ang nilakbay ng sasakyan na ito. Nung inalam ko, taga-probinsya siya, malamang umuwi siya para magyabang. Ilang araw ka palang nililigawan, umuwi na siya sa probinsya, hindi ba ginagawa ka lang niyang prop? Taob mga kaibigan, taob. Tito, tatanggap ka ba ng alagad? Ang galing ng observation, kaya pala single ako. Ang tatay ko ay walang ganyang kakayahan, ate, mali ang akala mo sa tatay mo. Ito ay tunay na tatay, napatunayan na, tumahimik si Liruyan sa loob ng 3 segundo. Tapos mahina niyang sinabi, pero sa harap ko, hindi mo rin sinasabi sa akin. Ano ang sasabihin ko sa'yo? Na hindi maganda ang mga nililigawan mo? Bumalik ako. Tinapik ko ang ulo niya, ikaw mismo ay hindi natututo hanggat hindi ka natutumba. Sinabi ko, makikinig ka ba? At saka, ang mga bagay na ito, mas masaya kung ikaw mismo ang makakatuklas, kung sasabihin ko lahat. Paano ka palalago? Ang tatay na ito ay may tamang prinsipyo, totoo. Ang ilang bagay ay kailangan maranasan mismo, kaya hinahayaan ni Tito na ikaw mismo ang makatuklas. Siya ang nasa likod na sumasalo, naku, naantig ako. Hindi ko inaasahan ang pag-ikot na ito, ate huwag ka nang umiyak, ang tatay na ito ay nagbabayad ng utang na loob. Si Liruyan ay yumuko at hindi nagsalita, tumingin ako sa oras, malapit na magnegatibo siyam. Sige, mag-livestream ka na, hindi na ako makikialam. Tandaan, bukas may blind date, sabi ng nanay mo, kung hindi ka pupunta, kaltas ang baon mo. Alam ko, pagkatapos kong marating ang pintuan, bigla ko siyang narinig na sumigaw. Tay, yung dentista bukas, puntahan mo muna para sa akin. Tumingin ako sa kanya, nandidiri, ikaw ba ang nagde-date? O ako, hindi ba maganda ang paningin mo? Tulungan mo akong tumingin. Nagkindat siya sa akin, tumingin ulit sa mga komento, biglang nagpakita ng tusong ngiti. At ngayon, mahigit 70,000 na ang manonood, gusto nilang makita kung ano ang itsura mo. Hindi ka ba magpapakita? Biglang sumabog ang mga komento. Magpakita. Tito, please, 70,000 tao ang naghihintay, yung kalahati ng mukha kanina. Hindi kita, gusto kong makita kung gaano kagwapo ang maalamat na si Goshuay. Sa wakas, may ginawang mabuti ang ate, natigilan ako, tumingin sa sarili ko. Yung shirt ko, may tulo pang katas ng pakwan na kinain ko, yung pantalon ay binili noong kolehiyo. Nakakupas na sa kakalaba, yung buhok dahil sa panonood ng basketball, parang pugad ng manok.
Ngayon, hindi ka ba kumain lang ng pakwan? Hindi na kailangang maghilamos ng mukha, direktang gamitin ang orihinal na kamera, ate. Anak ka ba talaga? Ang galing ng gawi mo, kumakain ng pakwan na ganito. Sobra, kaya ganito na ngayon si Tito. Nakabahay at walang makeup, mas excited ako. Hindi pa ako nakatanggi. Inilatag na ni Liuruyan ang telepono, nakatutok ang kamera sa akin, nasa screen ang nasa gitnang edad na lalaki. Magulo ang buhok, may mansa ng pakwan sa shirt, nakatsinelas. May hawak na kalahating pakwan at sandok, pero hindi siya marunong gumamit ng sandok. Eto na, haha, Tito. Ang cute mo, ito ba ang tawag mong gwapo, ate? Masyadong makapal ang filter mo, ordinaryong nasa gitnang edad na Tito lang naman, ate. May mali ba sa pagkakaintindi mo sa gwapo? Medyo nadidisappoint ako, bakit ganito? Tiningnan ako ni Liuruyan, kumibot ang bibig niya. Tumingin ako sa sarili ko. Tapos tumingin sa screen, bigla akong ngumiti. Sa tingin niyo ba nagmamayabang ako? Medyo, sa totoo lang. Tito, huwag kang magalit, pero talagang ordinaryo lang, walang masamang intensyon. Pero ordinaryong itsura lang. Ibinaba ko ang pakwan, pinunasan ng kamay. Tapos inayos ko ang buhok paatras, inilabas ang noo. Ngayon paano? Tumahimik ang mga komento ng isang segundo. Teka, namamalik mata ba ako? Ito ba ang kanina? Grabe. Inayos ang buhok, ibang-iba ang aura, nagbago ang tingin. Anong magic ito? Tito, noong kabataan mo, siguradong gwapo ka. Ngumiti ako, tapos inabot at tinanggal ang t-shirt ko. May puting sando sa loob. Naloka na ang mga komento, haha. Itong mga kalamnan, 50 taong gulang pero may six-pack, Tito. Seryoso ka ba? Hindi ako naniniwala, siguradong edited ito. Ate, fitness instructor ba ang tatay mo? Pasensya na Tito, mali ako. Ang gwapo mo talaga, sino bang makakatagal niyan? Si Liuruyan sa tabi ay tumatawa ng hindi makatayo. Ano bang sinabi ko? Sabi ko nga mas gwapo siya sa lahat ng ex-boyfriend ko. Isinuot ko uli ang shirt. Kumaway sa kamera. Sige na, mahigit 70,000 tao. Inata ng imahe. Babalik na ako sa sala para manood ng laro, kayo na mag-usap. Tay, ano na naman? Tumayo si Liuruyan. Tumakbo sa tabi ko, siniksak ang telepono sa kamay ko. Ikaw muna mag-host saglit. Pupunta ako sa banyo. Haha, wala na siya, tumakbo na. Hawak ko ang telepono, nakatutok sa kamera, medyo naguguluhan. Nag-flood na ang mga komento. Tito, single ka ba? May girlfriend ka ba? Tito, anong tingin mo sa age gap na relasyon? Tito, 23 taong gulang ako, pwede ba akong maging manugang mo? Yung nauna, huwag kang mag-agawan, nauna ako. Matagal na akong naghihintay. Napatawa ako. Ano ba itong mga malalaswang salita nyo? Tito, huwag kang umalis. Samahan mo kaming mag-usap. Kwentuhan mo kami tungkol sa kwento mo at ng ate. Kwento mo kung paano ka naging tatay. Totoo ba ang mga reklamo ng ate? Tito, sinadya mo bang sirain ang relasyon niya? Humanap ako ng upuan, umupo. Nag-isip, sige na, halftime naman ng laro. Makikipag-usap ako sa inyo. Kanina nung pinakinggan nyo siyang magreklamo, tingin nyo ba? Sobra na ako bilang tatay. Noong una, ngayon, tingin ko. Ang ate ang hindi nakakaintindi. Tito, pinoprotektahan mo ang anak mo. Talagang nakakainggit. Ang tatay ko hindi ako pinapakialaman. Ang sarap ng pakiramdam na may tatay na nagtatanggol. Umiling ako. Hindi, totoo lahat ng sinabi niya. Talagang sobra ako. Tito, seryoso ka? Bakit nagsiself-criticism ka pa? 3 taong gulang siya noong natutong maglakad, nahulog, hindi ko siya inalalayan, pumalakpak ako at sinabing 252 isa pa. Totoo ito. Naaalala ko 253 pero hindi gaya ng iniisip ninyo. Noong bata siya mahiyain, kapag nahuhulog umiiyak 254 tapos nakadapa sa sahig naghihintay na yakapin. Naisip ko, dapat siyang matutong bumangon mag-isa 255 kung hindi. Sa bawat pagkakataon ay may aalalay, ano na lang 256 kaya pumalakpak ako at sinabing isa pa. Umiiyak siya hanggang sa tumawa 257 tapos bumangon. Siya mag-isa at nagpatuloy sa paglalakad, ganun pala 258 Tito, marunong ka sa pagtuturo, ibang paraan ng pag-encourage. Natuto ako 250 noong 7 taong gulang siya, inapi ng kaklase. Umuwing umiiyak, sinabi ko pangit ang iyak mo 200 at 60 ulitin mo ang iyak. Totoo rin ito, umiti ako 261 yon ay dahil noong bata siya, kapag umiiyak gustong pigilan. Namumula ang mukha 262 na awa ako, kaya sinadya ko siyang kulitin. Pinaiyak ulit 263 ilang beses siyang umiyak, nakalimutan niya kung bakit siya umiyak. Naglalaro na lang kami 264 natutunan ko ito, paglilipat ng atensyon pala. Tito, sobrang galing mo 265 bago ang college entrance exam, kinabahan siya.
sinabi ko kung hindi pumasa, okay lang, kamukha mo naman ako 266 makakakain ka sa akin sa hinaharap. Bumuntong hininga ako, totoo ang linyang ito 267 pero hindi rin totoo. Ang grado niya, pumasa o hindi, okay lang 268, hindi ko na siya pinipilit. Pero gusto kong sabihin sa kanya, kahit anong resulta ng pagsusulit 269, ikaw pa rin ang anak ko, tingin ko magaling ka. Naku 270 nakakaantig anong klaseng tatay ito tito, huwag ka nang magsalita 271 lumuluha na ako. Gusto ko rin ng ganyang tatay. Tungkol sa mga dating nobyo niya 272 tumigil ako saglit, talagang hindi sila okay, hindi dahil sa kondisyon 273 kundi dahil sa puso. Tito, paano mo nalaman 274? Kwento mo, turuan mo kami 275 sumandal ako sa upuan. Unang programmer, mataas na hairline ay maliit na bagay 276 ang mahalaga ay masama ang ugali niya. Minsan kumain siya sa bahay, nasa kusina ako 277, nasa sala siya sumasagot ng tawag. At ang lalaking iyon ay hinalughog ang kanyang phone sa likod 278 ito ba ay katanggap-tanggap hinalughog ang phone. Naku 270 may sakit ba ang lalaking ito, hindi alam ni ate ito. Tito, hindi mo rin sinabi 280, hindi ko sinabi sa kanya, umiling ako, masasaktan siya 281, kaya ginamit ko ang hairline bilang dahilan, pinaalis ko siya. Anyway hindi siya bagay sa kanya 282 ang dahilan ng hairline, para may dignidad pa siya. Tito, sobrang bait mo 283 pero magkakamali si ate sayo. Ilang taon kang hindi nagpaliwanag. Tito, ano ang pakinabang mo 284 mumiti ako. Ano ang pakinabang para siyang masaya 285 kung alam niya na hinalughog ng lalaki ang phone niya, 2 linggo siyang malungkot 286 ngayon iniisip niya na problema lang sa hairline. At most sasabihin niya sa akin ng 2 masasakit 287 pagkatapos ng mura ay makakalimutan. Lumuha ako. Tatay talaga, umiiyak ako 288 ate. Nakikita mo ba si Tito ay laging nagpoprotekta sa iyo ng tahimik 280 pangalawa, yung nagmamaneho ng Porsche. Ipinagpatuloy ko 200 noong nililigawan niya siya. Kumakain ako sa labas at nakasama ko siya minsan 200 kasama niya ang ilang kaibigan. Nagyayabang na may bago siyang magandang kasintahan 200 at maliit na artista pa. Hindi ba siya nag-aaral ng acting nag-shoot ng ilang commercial 200 akala ng iba artista na siya. Tapos tinanong ng kaibigan niya kung kailan niya 200 ilalabas para makita. Sabi niya, huwag magmadali, i-entertain muna 275 hayop ang sama ng lalaking ito. Ano ang ibig sabihin ng i-entertain 276 tito? Hindi mo siya sinuntok, hindi ko siya sinuntok. Pero pinacheck ko ang kotse niya 277, ngumiti ako, nga pala loan. Tapos inanyayahan niya ulit siya kumain 278, sinadya kong isama ako. Sa hapagkainan tinanong ko siya, small, 200 paano ang pagmamaneho ng kotse mo, mahal ba ang maintenance na mutla siya 300 pagbalik, hindi na siya pinansin. Tito 252 isa pa, totoo ito, naalala ko 253 pero hindi gaya ng iniisip ninyo, noong bata siya mahiyain. Kapag nahuhulog umiiyak 254 tapos nakadapa sa sahig naghihintay na yakapin, naisip ko, dapat siyang matutong bumangon mag-isa 255 kung hindi, sa bawat pagkakataon ay may alalay, ano na lang 256 kaya pumalakpak ako at sinabing isa pa. Umiiyak siya hanggang sa tumawa 257 tapos bumangon siya mag-isa at nagpatuloy sa paglalakad. Ganun pala 258 tito, marunong ka sa pagtuturo, ibang paraan ng pag-encourage. Natuto ako 250 noong 7 taong gulang siya, inapi ng kaklase, umuwing umiiyak, sinabi ko pangit ang iyak mo 260 ulitin mo ang iyak, totoo rin ito. Ngumiti ako 261 yon ay dahil noong bata siya. Kapag umiiyak gustong pigilan, namumula ang mukha 262 naawa ako, kaya sinadya ko siyang kulitin, pinaiyak ulit 263 ilang beses siyang umiyak. Nakalimutan niya kung bakit siya umiyak, naglalaro na lang kami 264 natutunan ko ito, paglilipat ng atensyon pala. Tito, sobrang galing mo 265 bago ang college entrance exam, kinabahan siya. Sinabi ko kung hindi pumasa, okay lang, kamukha mo naman ako 266 makakakain ka sa akin sa hinaharap.
Bumuntong hininga ako, totoo ang linyang ito 267 pero hindi rin totoo. Ang grado niya, pumasa o hindi, okay lang 268, hindi ko na siya pinipilit. Pero gusto kong sabihin sa kanya, kahit anong resulta ng pagsusulit 269, ikaw pa rin ang anak ko, tingin ko magaling ka. Naku 270 nakakaantig anong klaseng tatay ito tito, huwag ka nang magsalita 271 lumuluha na ako. Gusto ko rin ng ganyang tatay. Tungkol sa mga dating nobyo niya 272 tumigil ako saglit, talagang hindi sila okay, hindi dahil sa kondisyon 273 kundi dahil sa puso. Tito, paano mo nalaman 274? Kwento mo, turuan mo kami 275 sumandal ako sa upuan. Unang programmer, mataas na hairline ay maliit na bagay 276 ang mahalaga ay masama ang ugali niya. Minsan kumain siya sa bahay, nasa kusina ako 253 pero hindi gaya ng iniisip ninyo, noong bata siya mahiyain. Kapag nahuhulog umiiyak 254 tapos nakadapa sa sahig naghihintay na yakapin. Naisip ko, dapat siyang matutong bumangon mag-isa 255 kung hindi, sa bawat pagkakataon ay may alalay. Ano na lang 256 kaya pumalakpak ako at sinabing isa pa. Umiiyak siya hanggang sa tumawa 257 tapos bumangon siya mag-isa at nagpatuloy sa paglalakad. Ganun pala 258 tito, marunong ka sa pagtuturo, ibang paraan ng pag-encourage. Natuto ako 250 noong 7 taong gulang siya. Inapi ng kaklase, umuwing umiiyak, sinabi ko pangit ang iyak mo 260 ulitin mo ang iyak, totoo rin ito. Ngumiti ako 261 yon ay dahil noong bata siya. Kapag umiiyak gustong pigilan, namumula ang mukha 262 na awa ako, kaya sinadya ko siyang kulitin. Pinaiyak ulit 263 ilang beses siyang umiyak, nakalimutan niya kung bakit siya umiyak. Naglalaro na lang kami 264 natutunan ko ito, paglilipat ng atensyon pala. Tito, sobrang galing mo 265 bago ang college entrance exam, kinabahan siya. Sinabi ko kung hindi pumasa, okay lang, kamukha mo naman ako 266 makakakain ka sa akin sa hinaharap. Bumuntong hininga ako, totoo ang linyang ito 267 pero hindi rin totoo. Ang grado niya, pumasa o hindi, okay lang 268, hindi ko na siya pinipilit. Pero gusto kong sabihin sa kanya, kahit anong resulta ng pagsusulit 269, ikaw pa rin ang anak ko, tingin ko magaling ka. Naku 270 nakakaantig anong klaseng tatay ito tito, huwag ka nang magsalita 271 lumuluha na ako. Gusto ko rin ng ganyang tatay. Tungkol sa mga dating nobyo niya 272 tumigil ako saglit. Talagang hindi sila okay, hindi dahil sa kondisyon 273 kundi dahil sa puso. Tito, paano mo nalaman 274? Kwento mo, turuan mo kami 275 sumandal ako sa upuan. Unang programmer, mataas na hairline ay maliit na bagay 276 ang mahalaga ay masama ang ugali niya. Minsan kumain siya sa bahay, nasa kusina ako 277, nasa sala siya sumasagot ng tawag. At ang lalaking iyon ay hinalughog ang kanyang phone sa likod 278 ito ba ay katanggap-tanggap hinalughog ang phone. Naku 270 may sakit ba ang lalaking ito, hindi alam ni ate ito. Tito, hindi mo rin sinabi 280, hindi ko sinabi sa kanya, umiling ako, masasaktan siya 281, kaya ginamit ko ang hairline bilang dahilan, pinaalis ko siya. Anyway hindi siya bagay sa kanya 282 ang dahilan ng hairline. Para may dignidad pa siya. Tito, sobrang bait mo 283 pero magkakamali si ate sayo. Ilang taon kang hindi nagpaliwanag. Tito, ano ang pakinabang mo 284 mumiti ako? Ano ang pakinabang para siyang masaya 285 kung alam niya na hinalughog ng lalaki ang phone niya? 2 linggo siyang malungkot 286 ngayon iniisip niya na problema lang sa hairline. At most sasabihin niya sa akin ng 2 masasakit 287 pagkatapos ng mura ay makakalimutan. Lumuha ako. Tatay talaga, umiiyak ako 288 ate. Nakikita mo ba si Tito ay laging nagpoprotekta sa iyo ng tahimik 280 pangalawa, yung nagmamaneho ng Porsche. Ipinagpatuloy ko 200 noong nililigawan niya siya. Kumakain ako sa labas at nakasama ko siya minsan 271 kasama niya ang ilang kaibigan. Nagyayabang na may bago siyang magandang kasintahan 272 at maliit na artista pa.
Hindi ba siya nag-aaral ng acting nag-shoot ng ilang commercial, 200 at 73 akala ng iba artista na siya. Tapos tinanong ng kaibigan niya kung kailan niya 200 at 74 ilalabas para makita. Sabi niya, huwag magmadali, i-entertain muna 200 at 75 hayop ang sama ng lalaking ito. Ano ang ibig sabihin ng i-entertain 200 at 76 tito? Hindi mo siya sinuntok, hindi ko siya sinuntok. Pero pinacheck ko ang kotse niya 200 at 77 ngumiti ako, nga pala loan. Tapos inanyayahan niya ulit siya kumain 200 at 78 sinadya kong isama ako. Sa hapagkainan tinanong ko siya, isa pa, totoo ito, naalala ko. 253 pero hindi tulad ng iniisip ninyo, noong bata siya, mahiyain, kapag natutumba, umiiyak. 254 tapos gumagapang sa lupa, naghihintay na buhatin. Naisip ko, dapat siyang matutong bumangon mag-isa. 255 kung hindi, sa hinaharap, sa lahat ng bagay ay maghihintay ng tulong, hindi maganda yon. 256 kaya pumalakpak ako, at sinabing isa pa, umiiyak siya, tapos napatawa na lang. 257 tapos siya mismo bumangon, nagpatuloy sa paglalakad. Ah, ganun pala yon. 258 tito, marunong ka sa edukasyon, ibang paraan ng pag-encourage, natuto ako. 250 noong siya ay 7 taong gulang, inaapi ng kaklase, umuwi na umiiyak. Sinabi ko, ang pangit ng iyong iyak. 260 ulitin mo ang iyak, totoo rin ito. Napangiti ako. 261 yon ay dahil noong bata siya, kapag umiiyak, pinipigilan niya, namumula ang mukha. 262 naawa ako, kaya sinadya kong asarin siya, para umiyak ulit. 263 ilang beses umiyak, nakalimutan na niya kung bakit, busy na lang makipag-away sa akin. 264 natutunan ko itong trick, ito pala ay paglilipat ng atensyon. Tito, ang galing mo. 265 bago ang college entrance exam, kinakabahan siya. Sinabi ko, kahit hindi pumasa, okay lang, kasi kamukha mo ako. 266 sa hinaharap, makakapagdepende ako sa iyo sa pagkain. Buntong hininga ako, totoo ito. 267 pero hindi rin totoo, ang kanyang mga marka, pumasa man o hindi, ayos lang. 268 hindi ko na siya pinipilit. Pero ang gusto kong sabihin sa kanya, kahit ano ang resulta ng exam, 269 ikaw pa rin ang aking anak na babae, sa tingin ko, magaling ka. Naku, 270 nakakaantig, anong uri ng ama ito? Tito, huwag ka nang magsalita, 271 lumabas ang luha ko, gusto ko rin ng ama na ganito. Tungkol sa kanyang mga dating nobyo, 272 tumigil ako sandali, talagang sa tingin ko ay hindi sila okay, hindi sa hindi maganda ang kondisyon. 273 ang puso nila ang hindi maganda. Tito, paano mo nalaman? 274, kwento, sa county teaching. 275 sumandal ako sa upuan. Unang programmer, mataas na hairline, maliit na bagay yon. 276 ang mahalaga ay masama ang ugali niya. Isang beses pumunta siya sa bahay para kumain, abala ako sa kusina. 253 pero hindi tulad ng iniisip ninyo, noong bata siya, mahiyain, kapag natutumba, umiiyak. 254 tapos gumagapang sa lupa, naghihintay na buhatin. Naisip ko, dapat siyang matutong bumangon mag-isa. 255 kung hindi, sa hinaharap, sa lahat ng bagay ay maghihintay ng tulong, hindi maganda yon. 256 kaya pumalakpak ako, at sinabing isa pa, umiiyak siya, tapos napatawa na lang. 257 tapos siya mismo bumangon, nagpatuloy sa paglalakad. Ah, ganun pala yon. 258 tito, marunong ka sa edukasyon, ibang paraan ng pag-encourage, natuto ako. 250 noong siya ay 7 taong gulang, inaapi ng kaklase, umuwi na umiiyak. Sinabi ko, ang pangit ng iyong iyak. 260 ulitin mo ang iyak, totoo rin ito. Napangiti ako. 261 yon ay dahil noong bata siya, kapag umiiyak, pinipigilan niya, namumula ang mukha. 262 naawa ako, kaya sinadya kong asarin siya, para umiyak ulit. 254 tapos gumagapang sa lupa, naghihintay na buhatin. Naisip ko, dapat siyang matutong bumangon mag-isa. 255 kung hindi, sa hinaharap, sa lahat ng bagay ay maghihintay ng tulong, hindi maganda yon. 256 kaya pumalakpak ako, at sinabing isa pa, umiiyak siya, tapos napatawa na lang. 257 tapos siya mismo bumangon, nagpatuloy sa paglalakad. Ah, ganun pala yon. 258 tito, marunong ka sa edukasyon, ibang paraan ng pag-encourage, natuto ako.
250 noong siya ay 7 taong gulang, inaapi ng kaklase, umuwi na umiiyak. Sinabi ko, ang pangit ng iyong iyak. 260 ulitin mo ang iyak, totoo rin ito. Napangiti ako. 261 yon ay dahil noong bata siya, kapag umiiyak, pinipigilan niya, namumula ang mukha. 262 naawa ako, kaya sinadya kong asarin siya, para umiyak ulit. 263 ilang beses umiyak, nakalimutan na niya kung bakit, busy na lang makipag-away sa akin. 264 natutunan ko itong trick, ito pala ay paglilipat ng atensyon. Tito, ang galing mo. 265 bago ang college entrance exam, kinakabahan siya. Sinabi ko, kahit hindi pumasa, okay lang, kasi kamukha mo ako. 266 sa hinaharap, makakapagdepende ako sa'yo. Sa pagkain, buntong hininga ako, totoo ito. 267 pero hindi rin totoo, ang kanyang mga marka, pumasa man o hindi, ayos lang. 268 hindi ko na siya pinipilit. Pero ang gusto kong sabihin sa kanya, kahit ano ang resulta ng exam, 269 ikaw pa rin ang aking anak na babae, sa tingin ko, magaling ka. Naku, 270 nakakaantig. Anong uri ng ama ito? Tito, huwag ka nang magsalita, 271 lumabas ang luha ko. Gusto ko rin ng ama na ganito. Tungkol sa kanyang mga dating nobyo, 272 tumigil ako sandali, talagang sa tingin ko ay hindi sila okay, hindi sa hindi maganda ang kondisyon. 273 ang puso nila ang hindi maganda. Tito, paano mo nalaman? 274 kwento, sa county teaching. 275 sumandal ako sa upuan. Unang programmer, mataas na hairline, maliit na bagay yon, pero hindi gaya ng iniisip niyo. Noong bata siya, mahiyain, kapag nadadapa, umiiyak. Tapos nakahiga sa lupa, naghihintay na buhatin. Naisip ko, dapat siya mismo ang bumangon. Kung hindi, kung anumang mangyari sa kanya, maghihintay lang siya ng tulong. Ano na lang? Kaya pumalakpak ako at sinabing, isa pa. Umiiyak siya, tapos napatawa na lang. Tapos siya mismo ang bumangon at nagpatuloy sa paglalakad. Ganun pala yon. Tito, marunong ka sa pagtuturo. Iba ang paraan ng pag-encourage. Natuto. Noong siya ay 7 taon, inapi siya ng kaklase, umuwi siyang umiiyak. Sinabi ko, ang pangit ng iyong iyak. Umulit ka ng iyak. Totoo iyon. Umiti ako. Iyon ay dahil noong bata siya, kapag umiiyak, pinipigilan niya, namumula ang mukha. Naawa ako sa kanya, kaya sinadya ko siyang inasar, pinaulit sa kanya ang iyak. Ilang beses siyang umiyak, nakalimutan na niya kung bakit, at puro na lang inaaway ako. Natutunan ko na ang trick na ito para lang ilipat ang atensyon. Tito, ang galing mo talaga. Kinakabahan bago ang pagsusulit sa kolehiyo, sinabi ko na okay lang kahit hindi siya pumasa, dahil kamukha ko naman siya. Sa susunod ay makakaasa siya sa akin para sa pagkain. Napabuntong hininga ako, totoo ang sinabing iyon. Pero fake rin iyon. Yung grado niya, pumasa man o hindi, okay lang. Hindi ko na siya pipilitin. Pero ang gusto kong sabihin sa kanya, kahit anuman ang resulta ng pagsusulit, ikaw pa rin ang anak ko at para sa akin ay magaling ka. Naku, nakakaantig. Anong klaseng tatay ito? Tito, huwag ka nang magsalita. Tumutulo na ang luha ko. Gusto ko rin ng ganyang tatay. Tungkol naman sa mga ex-boyfriend niya. Tumigil ako sandali, sa totoo lang, hindi ko talaga sila gusto, hindi dahil sa hindi sila kwalipikado. Hindi maganda ang puso ng tao. Tito, paano mo nakita? Sabihin mo ang pagtuturo sa bayan. Sumandal ako sa upuan. Ang unang programmer, mataas ang hairline niya, maliit na bagay lang iyon. Ang mahalaga ay masama ang kanyang ugali. Minsan pumunta siya sa bahay para kumain, abala ako sa kusina. Sa sala siya nagtetelepono, at ang lalaki sa likod niya ay nag-scroll sa kanyang cellphone. Pwede ba to? Nag-scroll sa phone? Aba, may diferensya ba ang lalaking to? Hindi alam ni ate. Hindi mo rin sinabi, tiyuhin. Hindi ko sinabi sa kanya. Umiling ako. Masasaktan siya kung sasabihin ko. Ginamit ko na lang ang hairline bilang dahilan para hiwalayan niya. Anyway, hindi naman siya bagay sa lalaking yon. Yung rason na hairline, bigyan mo pa siya ng dignidad. Masyado kang mabait, tiyuhin. Pero magkakamali si ate tungkol sa'yo. Ilang taon ka nang hindi nagpaliwanag. Ano bang pakinabang mo, tiyuhin? Umiti ako. Ano bang pakinabang? Yung maging masaya siya. Kung malaman niyang nag-scroll yung lalaki sa cellphone niya, 2 linggo siyang malulungkot. Ngayon akala niya, problema lang ang hairline. At most, mumurahin niya ako ng 2 beses. Pagkatapos nun, makakalimutan na niya. Tumulo ang luha ko. Tatay, talagang umiyak ako. Ate, nakita mo ba? Palagi kang pinoprotektahan ni tiyuhin ng tahimik. Pangalawa, yung may Porsche. Ipinagpatuloy ko. Noong hinahabol niya ito, aksidente akong kumakain sa labas at minsan ko siyang nakasalubong.
Kasama niya ang ilang kaibigan. Nagyayabang siya na may bago siyang magandang kasintahan. Isa pa raw itong maliit na artista. Hindi ba siya nag-aral ng pag-arte? Nakapag-shoot ng ilang patalastas. Kaya akala ng tao artista na siya. Tapos nagtanong ang kaibigan niya, kailan mo raw ipapakilala? Sabi niya, huwag muna, pinapaasa ko pa. Hayop, napakasama ng lalaking to, anong ibig sabihin ng pinapaasa? Tiyuhin, hindi mo siya sinuntok. Hindi ko siya sinuntok, pero pinaimbestiga ko ang sasakyan niya. Umiti ako, nga, nakaloon pala. Tapos inanyayahan niya ulit siyang kumain. Sinadya kong isama ako. Sa hapagkainan, tinanong ko siya, small a. Kumusta ang pagmamaneho ng sasakyan mo? Mahal ba ang maintenance? Namutla siya. Pag-uwi, hindi na siya pinansin ni tiyuhin. Ito ay artilyo ng digmaan na pumapatay ng walang pikit, ito ay mababang antas. Natutunan ko na, pangatlo, yung guro sa kolehiyo. Umiling ako, yung humabol sa tatay mo, totoo ang pagmamahal niya. Pero sikat din siya, nung naghabol siya, iba't ibang paraan. Nagbigay ng bulaklak at regalo, mukhang normal, pero natuklasan ko. May sakit ang taong ito, sobrang kontrolado, paano mo nalaman? Minsan sinabi niya sa akin, gusto niyang palitan ang phone ko, sumimangot ako. Sabi niya luma na ang phone ko, pangit ang kuha, gusto niyang bilhin ang pinakabago. Sabi ko hindi, gumagana pa naman, nagalit siya. Sabi niya, hindi mo ba pinapansin ang payo ko? Ano yon, ganito agad? Sa susunod, lalo pa, sobra ang kontrol, naramdaman kong hindi tama. Kaya mas pinagmasdan ko, nalaman ko, gusto niyang kontrolin kahit suot ko. Sabi niya, ang style mo ay sobrang bata, iminumungkahi ang mag-mature, ilang araw pa lang tayo. Pinasuot mo na agad ako ng damit, pwede ba yon? Naismiran ko. Kaya nakaisip ako ng dahilan kay Yang Taiki, si Rayon. Hahaha, siyang Taiki talaga ay universal na dahilan, ang galing ng dahilan na ito. Pero hindi pa alam ni ate ang totoo, akala niya talaga ay problema sa ngipin. Tumahimik ako, may mga bagay na hindi na kailangan malaman niya, biglang tahimik ang chat. Pagkatapos ng ilang sandali, may nagsabi, Kuya ang lambing mo. Umiiyak ako, ito ang pagmamahal ng ama, sobrang swerte ni ate. Kuya, kulang ka ba ng anak? Hindi alam kung kailan bumalik si Liruyan, nakatayo sa pintuan. Pulang-pula ang mata, tatay, tumingin ako sa kanya. Tapos na sa banyo? Ibabalik ko na ang phone mo, manonood ako ng bola. Tatay, pinigilan niya ako, lumapit siya. Yumakap sa akin, dahan-dahang sabi, salamat. Nagulat ako, pagkatapos ay ngumiti, tapik sa kanyang likod. Para saan ang pasasalamat? Hindi naman ito unang beses na maging tatay, biglang nag-alab ang chat. Diyos ko, ang ganda ng eksena, huwag kang umiyak ate. May mabuti kang tatay, kuya, ikaw ang pinakamabuting tatay sa mundo. Ate, napakaraming sisi ang ina ko ng tatay mo para sa'yo. Sobrang nakakataba ng puso, kaya bukas, mag-date ka na. Nakita ni Liruyan ang huling mensahe, biglang may naalala, tumingin sa akin. Tatay, bukas yung dentista, samahan mo ako. Hindi, ikaw na lang ay. Tulungan mo lang akong tingnan, baka isa na naman hindi seryoso. Hindi ba may matalas kang mata? Ikaw na lang, wala akong ganyang mata, nagsimula siyang maglambing. Tatay, ikaw ang pinakamabuti. Naubos ang pasensya ko sa kanya, napilit akong tumango, sige. Sasamahan kita, pero hindi ako papasok, doon lang sa labas. Sige, ang sweet, ang pagmamahala ng mag-ama ay napakaganda. Inggit na inggit, ate, sa nakaraan mong buhay, iniligtas mo ba ang Milky Way? Kuya, bukas magsuot ka ng pogi, I live mo para sa amin. Gusto pa naming makita si kuya, tiningnan ni Liruyan ang chat, kumindat sa akin. Tatay, sabi nila bukas magsuot ka ng pogi, kailangan ko pa ba magsuot? Kahit hindi magsuot, pogi pa rin, chat, bumalik ang mayabang. Hahaha, walang pag-asa ang tatay na ito, pero tama siya. Talagang pogi, totoo ang ebis, bukas maaari bang i-live ate? Hiling ng live date, tumingin si Liruyan sa akin, pwede bang i-live? Kumaway ako, huwag sa akin tanong, sa nanay mo. Kung pumayag siya, i-live, kung hindi, huwag, malamang pumayag ang nanay ko. Bakit? Dahil ngayong gabi mag-zumba siya. Para lang magyabang sa mga tiyahin na ang kanyang anak na babae ay magkakaroon ng blind date bukas. Ang lalaki ay dentista, kumikita ng ilang 10,000 kada buwan, isang pamilya ng mga artista. Kaya pala namamana ito, ate. Ang nanay mo rin pala ay may ganyang eksena. Mahal ko ang pamilyang ito. Wala akong masabi. Ang nanay mo talaga. Hindi ba pareho lang kayo? Sinusumitan ako ni Liruyan. Isa't isa kayong mayabang. Paulit-ulit na pagmamayabang. Araw-araw akong nabubuhay sa ganitong kapaligiran. Madali ba ito para sa akin? Nagkatawa ang mga komento. Haha, nagalit na siya. Nagreklamo ang ate na ang sariling pamilya niya ay ganun din ang saya ng pamilyang ito. Gusto kong makilala ang buong pamilya. Tito, kulang pa ba kayo ng tao? Gusto kong sumiksik bilang manugang.
Tumayo ako at nag-inat. Sige na. Mag-usap na kayo. Manonood na talaga ako ng laro. Papasok na si Messi. Itinaas ni Liruyan ang kanyang telepono at minisyan ako ng matamis. Sabihin niyo na paalam. Kumaway ako sa kamera na parang walang pakialam. Paalam, paalam. Matulog ng maaga, huwag magpuyat, masama sa katawan. Nag-spam ng mga komento. Tito, kita tayo bukas. Siguraduhing mag-live stream bukas, Tito. Ikaw ang pinakapogi. Mahal kita, Tito. Naglakad ako papunta sa pintuan at lumingon muli. Ang aking mahal na anak na babae ay may hawak na telepono at sumisindak sa akin. Ang bilang ng manonood sa live stream. Lampas na sa 100,000. Bahala na siya. Basta masaya siya. Kinabukasan ng gabi, binuksan muli ni Liruyan ang live stream. Ang pamagat ay pag-uwi mula sa blind date, pinormahan ni tatay. Nagkaroon agad ng halos 10,000 manonood ang live stream. Dumating na. Nasaan si Tito? Ano ang resulta ng blind date? Pogi ba ang dentista? Ate, kwento mo na. Nakaupo si Liruyan sa sopa. Nakaupo ako sa tabi niya, may hawak pang remote control. Hinila na naman ako niya. Tatay, bigyan mo ng puntos. Walang ekspresyon ang mukha ko. Anong puntos? Wala pang malinaw. Anong ibig sabihin? Hindi natuloy. Hindi okay ang dentista. Ate, huwag kang magpahiwatig. Bumuntong hininga si Liruyan at sinabi sa kamera. Ganito ito, yung dentista, mabait naman siya. Medyo pogi rin, parang si Jay Chou kapag mumingiti. Tapos tinanong niya ako, anong hilig mong gawin? Sabi ko, mahilig akong mag-live stream. Sabi niya, ano ang laman ng live stream mo? Sabi ko, nag-uusap lang, minsan nagrereklamo tungkol sa tatay ko. Tumigil siya. Anong problema ng tatay mo? Sabi ko, sobrang mayabang ng tatay ko, laging iniisip na sobrang pogi niya. Sabi niya, tiyak na may kakayahan ang tatay mo. Sabi ko, medyo okay naman, noong bata siya talagang pogi. Sabi niya, ngayon? Sabi ko, ngayon okay pa rin. May ebes niyo. Pinutol ko siya. Bakit mo siya kinakausap tungkol sa akin? Nagkwento lang naman. Patuloy niyang sinabi sa kamera. Tapos sabi niya, pwede bang makilala ang tatay mo? Sabi ko, nasa labas lang sa kotse ang tatay ko. Tinanong niya, sumama ang tatay mo. Sabi ko, tumahimik siya ng ilang sandali, tapos tinanong ako, ilang taon ka na? Anong ibig sabihin nito? Iniisip na matanda ka? Hindi. Teka, may masamang kutob ako. Walang muwang si Liruyan. Sabi ko, 26 na ako. Tumahimik siya ulit tapos sinabi. Sa tingin ko okay ka naman. Sabi ko, bakit? Tiningnan ko siya. Anong sabi ko? Sabi ko, karma mo. Pinapunta kita para ikaw mismo, pero hindi ka nakinig. Nagalit si Liruyan. Kasalanan ko ba ito? Ikaw ang may magandang paningin kaya pinapunta kita. Tinanong kanya. Bakit sumama ang tatay mo? Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Tumigil siya, biglang nakonsensya. Sabi ko, dahil magaling ang tatay ko sa paghusga ng tao. Lahat ng dati kong nobyo, siya ang sumira. Haha, 402 ate, totoo ba yan? Sino bang magpapatuloy sa usapang yan? 403 pa alam na, dentista. Natawa ako. 404 kaya pala, sumama ang tatay mo sa blind date mo, tapos inilabas mo agad ang lahat ng sikreto mo sa kanya. 405 tinakpan ni Liruyan ang mukha. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yon. Siguro sobrang kaba ko. 406 umiling ako at bumuntong hininga. Sige na. Kung hindi siya, may susunod pa. 407 ipakilala ka na lang ulit ng nanay mo. Ayoko nga. Bigla siyang lumapit. 408 hinawakan niya ang braso ko. Tama nga ang tatay ko. Wala pang ilang lalaki sa mundo. 409 ang kasing gwapo mo. Di ako na ang bahala. Isa na naman itong araw na sinasalpok ako ng pagmamahalan ng mag-ama. 410 ate, sobrang swerte mo talaga. Tito. 411 sigurado ka bang ayaw mong mag-anak pa? Gusto kong maging manugang ng pamilyang ito, hindi para sa iba. 412 para araw-araw kong makita si Tito na nang-aaway ng tao. Nahiya ako sa sinabi niya, kaya binawi ko ang braso ko. 413 tama na. Huwag ka nang magpatawa. Tawagan mo na ang nanay mo at mag-ulat. 414 na nagpatuloy ako sa panonood ng laban ko. Maya-maya, narinig ko siyang tumatawag sa balkonahe. 415 hindi natuloy. Ay, hindi naman siya ang may problema. 416 na ako ang nakatakot sa lalaki. Paano ko ba siya natakot? Sabi ko, 417 na sinira ng tatay ko ang lahat ng dati kong nobyo. Hindi ko sinasadya. 418 mabilis lang ang dila ko. Ay, wag ka nang tumawa. Ang anak mo'y single pa. 419 tumatawa ka pa. Alam ko na. Susunod, ako na lang ang pupunta. 420 hindi ko na isasama ang tatay ko. Okay na ba? Pinakinggan ko. 421 hindi ko napigilang tumawa.
Boba kang anak. Makalipas ang 5 minuto, 422 tumakbo siyang pabalik sa loob, umupo sa tabi ko. Tay, 423 sa susunod na blind date, sasama ka pa rin ba? Napalingon ako sa kanya. 424 hindi ba sinabi mong hindi mo na ako isasama? Ay, yun ang pampakalma ko kay nanay. 425 matapang niyang sabi. Kung hindi ka sasama, paano ko malalaman? 426 kung okay ba yung taong yun? Wala ka bang mata na nakakakita ng totoo? Wala. 427 umiling siya. Ikaw lang ang meron ako. Tiningnan ko siya. 428 tiningnan niya ako. Sa huli, bumuntong hininga ako at nagpatuloy sa panonood ng laban. 429 sige, sasama ako sa'yo. Pero sa susunod, huwag sa harap ng ibang tao. 430 sasabihin mong sinira ko ang lahat ng dati mong nobyo. Mawawala ba ang imahe ko? Tumawa siya. 431 sumandal siya sa balikat ko. Alam ko na. Sa susunod, sasabihin ko. 432 ikaw ang bodyguard ko. Bodyguard. 433 gwapong bodyguard. Natawa ako sa sinabi niya, tapos tinapik-tapik ko ang ulo niya. 434 sige, gwapong bodyguard. Pero hindi mura ang bayad. Magkano? 435 isang barbecue bawat araw. Napatigil siya sandali tapos tumawa. 436 sige. Madilim ang labas ng bintana at bukas pa ang sa sala. 437 si Messi ay tumatakbo sa larangan. Sumandal si Liruyan sa balikat ko at mahinang nagsabi. 438 tay, salamat. Hindi ako nagsalita, tinapik-tapik ko lang ulit ang ulo niya. 439 boba kang anak, ano nang pasasalamat? Pagtatay, ate, totoo kang may ganyan. Sino bang magpapatuloy ng usapan? Dentista, paalam, natawa ako ng sobra. Kaya sumama ang tatay mo sa blind date mo, tapos ibinunyag mo ang lahat sa kanya. Tinakpan ni Liruyan ang mukha. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko iyon, baka sobrang kinakabahan ako. Umiling at bumuntong hininga ako. Sige na, okay lang, kung hindi yan may susunod pa. Papahanapin mo si nanay ng iba. Ayaw ko. Bigla siyang lumapit. Niyakap ang braso ko. Sa tingin ko tama ang tatay ko, kakaunti lang ang lalaki sa mundo. Nakasing pogi mo. Edi ako na magdala. Isa na namang araw na binomba ng pagmamahalan ng mag-ama. Ate, napakaswerte mo talaga. Tito, sigurado ka bang ayaw mong magkaanak pa? Gusto kong maging manugang ng pamilyang ito, hindi para sa iba. Para araw-araw kong mapanood si Tito na mang-away. Medyo napahiya ako sa sinabi niya, hinugot ko ang braso ko. Sige na, tama na ang biro, tawagan mo si nanay at iulat. Nagpatuloy ako sa panonood ng laban. Maya-maya, narinig ko ang boses niya sa balkonahe na tumatawag. Ma, hindi na tuloy. Ay, hindi naman sa hindi siya okay. Ako ang nagpatakbo sa kanya. Paano ko nagawa? Sabi ko. Ako ang sumira sa blind date ng tatay ko at ng ex-boyfriend ko. Hindi sinasadya. Mabilis lang ang dila ko. Ay, huwag kang tumawa. Anak mo ay single pa. Tumatawa ka pa. Alam ko na, sa susunod ako na lang pupunta. Huwag nang isama ang tatay ko, okay? Narinig ko. Hindi ko napigilang tumawa. Bobo mong anak. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik siya at umupo sa tabi ko. Tatay, sa susunod na blind date, sasama ka pa rin ba sa akin? Napalingon ako sa kanya. Hindi ba sinabi mong hindi na ako isasama? Ay, yun ay para mapao ko lang si nanay. Matapang niyang sinabi, kung hindi ka sasama, paano ko malalaman? Kung okay ba yung tao? Hindi ba may mata kang matalas? Wala. Umiling siya. Ikaw lang ang meron ako. Tiningnan ko siya. Tumingin siya sa akin, at sa wakas ay bumuntong hininga ako, at bumalik ako sa panonood ng bola. Sige, sasamahan kita, pero sa susunod huwag sa harap ng iba. Sabi mo ako ang sumira sa dating boyfriend mo, ang image ko ay mawawala na. Tumawa siya. Inilapag ang braso sa balikat ko, alam ko na. Sa susunod sasabihin ko. Ikaw ang bodyguard ko. Bodyguard. Gwapong bodyguard. Natawa ako sa sinabi niya, tinapik ko ang ulo niya. Sige, gwapong bodyguard. Ang bayad ay hindi mura. Magkano? Isang barbecue bawat araw. Nagulat siya, tapos tumawa. Deal. Madilim na ang gabi sa labas, bukas pa ang sa sala. Si Maxie ay tumatakbo sa field. Si Liruyan ay sumandal sa balikat ko at mahinang nagsabi. Tay, salamat. Hindi ako nagsalita, tinapik ko lang ulit ang ulo niya. Baliw na anak, bakit ka nagpapasalamat? Isang ama. Hindi ba ganito lang naman?